Okay, di na sa'yo. Kala ko magaganon ako. Church mo. Ayan, are we ready to receive the word of the Lord? Amen. And, Amen! Ay, hindi ba? Hindi pa ba tayo ready na ma-receive? Amen. Let's pray. Yes, Lord, we praise you, God, for today, O God, that you made for us. And, Lord, thank you, Lord, dahil you always love us, O God, unconditionally. And you always remind us, O God, of your love, O God. And we thank you, Lord, for your goodness, for your faithfulness for us, O Lord. And for guiding us, O God, always, O God. And, Lord, we ask na cultivate our hearts, O God, and captivate our minds, O God, so that your word can penetrate on us, O Lord. At mamunga ito, Panginoon, may pamuhay namin, Lord. And, Lord, continue to teach us and give us a humble heart, O God. Obedient heart, submissive heart to you alone. And anumang mga ginagawa ng kaaway, Lord, we destroy it in Jesus' name. And as we come into your presence, O God, as we receive your word, Lord, cleanse us, O God. Ang aming puso, ang aming isipan, even ang aming tenga, Panginoon, ay patuloy na makapenetrate ang iyong salita. Lord, we give you glory. In Jesus' name we pray. Amen. Naalala pa ba natin yung last ni Pastor about despising the church? Pero hindi yun yung today, topic today. But, kung naalala pa natin yun, naalala pa ba natin? Diba, bakit, paano natin nadi-despise ang church? Diba, every time nga, konting lang muna, konting parang, yes, parang review about doon na we despise the church pag sa tayo, di ba, lalo especially sa mga gawain ng church, hindi tayo nakakapakinig, cellphone, kung anong ginagawa natin, we already despising the church by doing that. Ano pa, di ba, pagka tayo ay hindi hindi natin na napupuntahan ang mga gawain ng Lord, doon pa lang, nadi-despise na natin siya. Nabibigyan na natin, hindi natin nabibigyang halaga ang church ng Lord. Napakaraming bagay na nadi-despise natin, di ba? Even ang ating mga talents na hindi natin ginagamit para sa Lord, nadi-despise na natin ang Lord, ang church ng Lord. Kaya, ang ko ngayon, meron kasing examples. Ang ko ngayon, isang character sa Bible na kung paano niya dinispise ang church pero nagkaroon ng twist. Nagkaroon ng twist. Isa siyang character sa Bible na napaka-famous. At ang sabi ko, Lord, paano ko talaga alam. Pero yun talaga yung nung nasa McDo ako that time. Kasi, hindi. Na-despise niya ng sobra-sobra ang church ng Lord. But napakabuti ng Lord yung ginawa niya sa buhay. Itong character na to, kung paano na-twist, na from despising the church to loving the church. So, ang galing mo talaga. So, eto. So, kunin natin yung hindi yung buhay ni Paul, but kung paano niya minahal ang church o ang body of Christ. Alam naman natin kung anong church, di ba? We are the church. It's not the building. Tayo po ang church kasi ito po ay katawan ni Kristo. Tayo, bawat isa sa atin, we are the body of body of Christ, the church. So, ang ganda kasi, alam naman natin, sino ba yung batang maingay na yan? Pakisaway nga ng magulang yan. Diba? Bakit ba natin kasi nadi-despise ang church? Diba? Dahil nga, ang nakikita lang natin yung mga physical looks o yung mga kapangitan o yung mga, alam mo yun, nakikita natin mga hindi maganda sa church. But alam niyo ba na, sinasabi natin, liit lang ng church na yan, puro naman mga mga hypocrite, yung mga nandyan, etc. Daming bawal sa church, kaya di ba dinidespise natin? But sabi niya nga, the church has more beauty and more value than we see in our physical. Alam mo yun, kung titingnan natin, bakit? Kasi consider, di ba sinasabing church, body of Christ, therefore, pagkatawan ni Kristo, dapat maganda. Maganda ang katawan ni Kristo. So ngayon, bakit si Paul? Alam nyo, kahit ngayon, di ba sa karamihan nga, di ba ang church, laging nakikita natin yung mga physical, view.
ng church. Even pala noon, di ba daw sa Old Testament, ang tabernacle pala is, nababalot lang ito ng ram skin at saka ng goat hair. Pero ba't sa loob nito, ito pala yung napapalibutan ng gold and silver. So, ganun din ang church kasi, akala lang natin, syempre, yes, iba-iba kasi nga nandoon ng mga bawat isa, may kanya-kanya tayong mga attitude and character. But, kung titignan natin, we are body of Christ. Therefore, grabe yung beauty na dapat na nasa loob ng isang church. So, kung bakit si Paul, kasi alam naman natin kung paano si Paul nung simula. Actually, bago siya naging Paul, siya po si Saul. Isa siyang knowing Paul, sabi nga dito, Paul was a religious kid. Pero, kahit na siya, bakit siya religious? Kasi Pharisee po siya. Pharisee siya. So, ibig sabihin, pero sa kabila ng pagiging religious niya, anong ginagawa niya nun sa mga God's people? Di ba talagang pinapatay niya? Meron nga dito, tingnan natin paano ginagawa ni Paul nun. Nung dinidespise niya pa ang church or hindi pa siya nako-convert, di niya pa nakikita ang Lord sa buhay niya. Sabi niya, I was circumcised when I was a week old. I am an Israelite by birth. Kaya sabi ko nga kanina, si Paul is a religious kid na. Bata pa lang, of the tribe of Benjamin, a pure-blooded Hebrew, as far as keeping the Jewish law is concerned, I was a Pharisee. And I was so zealous that I persecuted the church. Pina-persecute niya ang church. Mas matindi. Kumbaga, mas matindi yung ginagawa niya or yung way kung paano niya dinidespise yung church. As far as a person can be righteous by obeying the commands of the law, I was without fault. So, ganyan si Paul noon, kung paano niya, ganun yung hate niya sa church. Nagets natin? He despised the church by ginagamit niya yung buong lakas niya, paano? I-strike down lahat ng God's people, lahat ng mga disciple, dinidestroy niya. Makikita natin yan dito sa mga verse na to. Actually, mga verse yung mga mga sporting yan. Di ba makita niyo dyan? Threw him out. Ito yung si Esteban. Sabi niya, threw him out of the city and stoned him. The witness left their clothes in the care of a young man named Saul. Siya po yan, si Paul, kasi Saul siya dati. So, ayan ang mga ginagawa ni Paul nun. Saan? Sa body of Christ o sa mga disciple ng Lord. Ano pa yan? But Saul was going everywhere to destroy the church. Paul was destroying the church. Noon, he went from house to house, dragging out both men and women to throw into prison. Di ba? Ipinapakulong pa. So, grabe yung ginagawa ni Pablo sa sa church noon. Ano pa, sir? Yes. Ayan pa, Saul kept threatening to murder the Lord's disciples. He went to the chief priest and asked him to write letters of authorization to the synagogue leaders in the city of Damascus. Saul wanted to arrest any man or woman who followed the way of Christ and imprison them in Jerusalem. So, kilabot talaga si Pablo ng mga Kristiyano noon. So, siguro kung nandun tayo sa time noon, baka isa tayo sa mga talagang hinahunting ni Paul para, alam mo, i-destroy, ipapatay. Ganun niya ka-hate ang church. Diba? That's how Apostle Paul despised the church. But, makikita natin na nung tinawag siya ng Lord, yung conversion niya kung paano siya tinawag ng Lord, makita to. Ang nangyari, hindi lang siya basta na-convert, but yung direction of his life forever changed. Nabago yung buhay niya from despising the church. Kaya di ba, anong nangyari? Apostle Paul, as the church enemy, became the church friend. Pero alam niyo ba, nung na-convert si Paul, hindi ganun kadali na naging parang smooth na Christian ako, so okay na. Ganun. Marami pa rin, kumbaga siyang marami siyang na-encounter na kung ano-anong mga bagay nung kumbaga sa loob ng church. 'Di ba? Andyan yung syempre pinagdududahan siya dahil ilabot nga siya, pumapatay siya ng mga Kristiyano eh. So parang yung iba ayaw maniwala sa kanya. Hindi naniniwala na na siya parang anong nangyari? Parang biglang ito pumapatay ng Kristiyano, ano pa sa? Biglang kaisa na natin. 'Di ba? Ito yung mga na-experience niya, unang encounter niya nung
naging Kristiyano siya or nandun na siya sa church ng Lord, na-receive niya. Saul went to Jerusalem and tried to join the disciples, but they would not believe that he was a disciple and they were all afraid of him. Tingnan muna natin, babalikan ko. Ano pa? Ito. For some say, Paul's letters are demanding and forceful, but in person, he is weak and his speeches and worthless. So yung ang mga na-encounter ni Paul na mga oppression or alam mo yun na nami-misunderstood siya, yung mga personal attack sa kanya. Minsan ganyan 'di ba sa church? Or madalas. Kaya 'di ba nawawalan tayo ng gana pagdating sa church? Kasi ang dami naman, wag na tayong 'di ba, ang ating pastor na lang noon, mga personal attacks talaga 'di ba na, hoy, hindi naman pastor 'yan, hindi naman ano 'yan. Si Paul, nung na-convert siya, hindi naging smooth. Kumbaga marami siyang na-encounter na disappointments sa loob ng church. Pero makikita natin mamaya kung gaano niya minahal pa rin ng church. Kasi pwede niyang gawin na, patayin ko na lang ulit ng mga Kristiyano. Ito lang palang ma-encounter ko sa church. Puro disappointments eh. Ganon din tayo kahit sa panahon ngayon. Di ba? Ang daming disappointments sa loob ng church. Kasi naman si brothers and sisters, kasi si ganito, si pastor, sila lang ang Ang dami nating nakikita, puro negative sa loob ng church. But alam mo, kaya kung bakit nga talagang ko din, ang galing kasi nung kung paano talagang binigay o minahal ni Paul ang body of Christ. Diba, marami dyan, ito yung mga na-encounter niya ng mga disappointments sa loob ng church. Paul talk about these same things in all his letters, but part of what he says is hard to understand. Some ignorant and unsteady people even destroy themselves by twisting what he said. They do the same thing with other scriptures too. So talagang sobra-sobrang disappointments ang nare-receive ni Paul sa loob ng church. Hindi ko na nilagay yung iba, pero maganda, kunin nyo din. Mas maganda basahin nyo sa loob ng bahay ninyo. Kasi marami tayong mapupulot kay Pablo, paano niya minahal ang body of Christ. Sobrang So, ang daming disappointments talaga sa nakita ni Paul. Di ba, nakulong siya. Nung nakulong siya, wala talagang nagmalasakit sa kanya. Walang nagmalasakit sa kanya. Ngayon kita mo dyan, di ba, na, yan, singa mo. The others think only about what interests them and not about... Kasi nung nakulong siya, walang nagmalasakit talaga sa kanya. Inabandon na siya. Yan pa nga sa 2 Timothy 7. At my first hearing, no one stood up in my defense. Everyone abandoned me. I pray that it won't be against them. So tayo kaya, pag ganitong mga disappointments yung nararanasan natin sa loob ng church, talagang hindi na natin talaga bibigyan ng halaga yung church eh. Kaya nga doon na nag-start, na-despise na natin ng church. Puro naman kasi disappointment sa loob ng church. Puro ganito, kapatid natin, lahat, puro problema. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, kung merong mas nakakaalam kung gaano ka-disappointed ang loob ng church, si Pablo yun. Sa lahat ng mga na-receive niya, ng mga na-encounter niya, nung na-convert siya. Pwede nga, sabi ko nga kanina, pwedeng mas piliin niya na lang yung dati niyang ginagawa. Na i-persecute na lang lahat ng Christian. Mas madali yun para sa kanya eh. But ang galing ng twisting ng buhay niya. Ang galing ng ginawa ng Lord sa kanya nung tinawag siya ng Lord. From despising the church, makikita mo gaano niya binigay ang buhay niya at minahal ang body of Christ. Nakita natin kung paano niya tayo in-encourage. Di ba sa lahat ng mga sulat niya, makikita mo doon yung encouragement niya talaga. Kung paano daw dapat natin mahalin ang body of Christ. Totoo. Kaya ang ganda ng ang buhay ang gandang example ni Apostle Paul when it comes to loving the church talaga. Sabi niya, Apostle Paul encourages us to love the church even when it's hard. Kasi ang hirap talaga. Dito na lang wag na tayo lumayo. Dito, lahat ba minamahal natin lahat ng kapatiran dito? Umamin tayo. Umamin tayo. Ang dami natin reklamo, di ba? Ang dami na nating reklamo dito pa lang. Paano na lang kung si Pablo sa lahat ng mga churches na inanuhan niya? Iba't ibang mga disappointments
ang mga nararanasan niya, na-encounter niya. But still, hindi yun naging hindi niya piniling ma-discourage doon. But instead, lalo niya pang minahal ang body of Christ. Ulitin ko, alam naman natin ang body of Christ. We are the body of Christ. We are the church. Hindi po to yung building. So, anong ginawa ni Paul? Kung paano niya tayo in-encourage. Kasi, sa totoo lang, ang dali talagang magsabi ng ng pangit about the church, di ba? Pero pag makikita mo sa lahat ng mga sulat ni Pablo, makikita mo paano niya ina-encourage na sabi niya dito sa Romans 12:10, sabi niya, be devoted to one another with authentic brotherly affection as members of one family, give preference to one another in honor. Magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Imagine kung paano nasasabi ni Pablo to, knowing napakadaming disappointment na na-encounter niya, but still, di ba, ito pa rin ang encouragement niya. Hindi lang ito noon, kundi ngayon, na sa atin niya na rin to sinasabi na magmahalan daw tayo. Yung authentic, pag sinabing authentic, hindi peke, tunay na pagmamahal. At sa pamamagitan nun, na ipapakita natin alin ang pagmamahal sa katawan ni Kristo. Kasi sabi ko nga, ang hirap ng mga ganun disappointment. Pero ang ginawa ni Pablo, in-extend niya, alin yung grace, yung love, na natanggap niya rin sa Lord. Kaya nga, di ba, lagi din na natuturo ni Pastor sa atin na tayo din, nakareceive tayo ng habag ng Diyos, ng pagmamahal ng Diyos. Kaya therefore, ito rin yung i-extend din natin sa ating mga kapatid. Kasi bawat isa, katawan niya ni Jesus Christ. Katawan ni Kristo ang bawat isa dito. Naniniwala ba tayo doon? Amen. Hirap naman to. Di ba? Hindi tinignan ni Paul yung mga disappointment doon sa loob ng church. But instead, he loved the church. Kaya, alam mo yun, sabi ko nga dito na kanina, dun sa, kahit nung nakulong si Pablo, halos, di ba, walang nagmalasakit sa kanya. Pero makikita natin, may mga susunod na verses dyan, makikita mo kung paano yung pananabik ni Pablo na makita yung mga kapatiran. Tingnan mo Sabi niya, eto mga sample lang sabi niya dito. I want you to know, dear brothers and sisters, that I planned many times to visit you, but I was prevented until now. I want to work among you and see spiritual fruit, just as I have seen among other Gentiles. Makikita natin yung pananabik ni Pablo. Tayo ba? Sabik ba tayo na makita mga kapatiran natin? O sila. O ba meron tayong ganito, sila nang kasi kasama natin. Parang namang samahan lang ito. Minsan nagkakaroon tayo ng ganong feeling. Pero si Pablo, nakita mo yung pananabik niya, ganun niya ka. Ibig sabihin, ba't ka nananabik makita ang isang tao? Siyempre, mahal mo. Yun ang nagdadrive kay Pablo. Paano niya mahalin? Paano siya nananabik? Ano pa? Sa Romans 15:20. Maganda sa Tagalog to. Ngunit ngayon tapos na ang gawain ko sa lupain ito at dahil matagal ko na rin gustong pumunta riyan, inaasahan kong magkita-kita tayo. Pagdaan ko riyan, papuntang Espanya. Nakikita mo yung kaya highlights ko. Kasi gusto ko ma-emphasize kung paano siya nananabik makita ang mga kapatid niya kay Kristo. Kaya lang minsan, di ba tayo, let's be honest minsan ganun, sila lang kasi, yan na naman kasama natin. Siyempre, naboboard na ako, sila kasama. Gusto ko naman iba. Pero imaginein mo si Pablo, gaano yung heart niya, gaano niya kasabik, makita ang mga kapatiran niya. Kasi ang kapatiran, yun nga, sinasabi natin na the body of Christ. Kaya binabala kong papuntahin siya riyan pagkatapos kung matiyak ang magiging kalagayan ko rito. Subalit ako'y umaasa sa tulong ng Panginoon na ako rin ay makapunta riyan sa lalong madaling panahon. Talagang, kaya kinuha ko din yung mga verse na ito. Yung gusto ko makita natin nga yung pananabik ni Pablo sa mga kapatiran niya sa iglesia. Na knowing Paul before, pinipersecute niya lahat yan. Mga Kristiyanong yan. Pinapapatay niya. Pero nakita mo yung twisting ng buhay niya. Paano niya minahal ang church? Nananabik siya palagi. Makita ang kanyang mga kapatiran. Kaya lang minsan din tayo din. Siyempre, minsan, yun nga mahirap minsan sa atin na ang hirap mag-show up. Mahirap tayo mag-show up lalo sa mga gawain ng Lord. Busy ako, Lord. Tsaka sila lang naman makikita ko ulit Busy ako, may trabaho ako. Kailangan ako ng pamilya ko.
But si Paul, makikita natin, parang gusto niya pang madalain lahat ng ginagawa niya para lang mapuntahan ng mga kapatiran niya. Yes. Saan na ba ako? So, yun. Kaya, alam mo yun, namin niya nga dito, Paul loved the church with his word and affection. Hindi lang basta salita niya sinasabing mahal niya mga kapatiran niya. Meron siyang aksyon. Ganon din sana tayo. Meron din tayong aksyon. Hindi lang natin sinasabing mahal ko ang kapatiran ko. Kasi sabi nga kanina yung mga unang mga verses, di ba, yung at kailangan authentic daw ang pagmamahal natin sa ating mga kapatiran. Sa pastor, narinig nyo? Mahalin natin, iba ng pastor. Magkamagana, pastor, may dadaanan tayo dyan. At saka makikita mo, di ba nananabik siya makita, yung pag-show up ni Paul sa mga kapatiran. Ang ginagawa ni Paul, he worked tirelessly pagdating sa church. Tayo ba? Lagi tayong pagod eh. Nagsasawa na tayo sa mga gawain ng church. Napapagod na tayo, gusto na natin gumigip up. Pero si Paul, he worked tirelessly for the church. He prayed day and night for the church. Tayo ba? Naipapanalangin pa ba natin mga kapatiran? Tulog na ba tayo? Kunin niyo ito ng mga verse. Makikita niyo dyan, dyan kasi makikita natin paano grabing ginawang pagtatrabaho ni Paul para sa church. Paano siya dyan niya sa Thessalonians, paano siya nananalangin para sa mga kapatiran niya sa church. Ang gaganda ng mga nakalagay dyan. Makakakuha talaga tayo yung kung paano minamahal ni Pablo ang church ng Lord or ang body ng Lord. Yes. Sabi ko nga, pag nagsaserve daw tayo sa Lord, sabi niya, specific, kung makita to, nag-i-invest na tayo sa ating mga kapatiran. Ang mga pananalangin pa lang natin sa ating mga kapatiran, nag-i-invest na tayo dun. Hindi lang kasi yung tayo, ang kailangan kasi pag sinabing yung may action, yung kailangan available din tayo. Pag meron bang may isang mga kapatiran natin na ngailangan ng, alam mo yun, comfort, or mga pinagdadaanan, are we able and available para ba sa ating mga kapatid? But si Pablo, ganun siya, with actions. Sabi nga dyan dito, as we deliberately love them with our actions, we will begin to love them with our hearts. Kasi talagang kailangan yung action natin. Hindi lang basta sinasabi, but through the action. And that's how loving the church. Yan. So pa? Yung pagiging natin, yun nga sabi ko kanina, intentional and dependable pagdating sa ating mga kapatiran. Meron ako dito, sabi niya dito, nakalagay. Alin? Hindi, yung sinasabi ko kanina kasi din na, mamaya pa, quotation, na diba, kung bakit naisabi rin ni Pablo na ang alin ito, sabi niya, if we love the church, sabi niya, Paul encourages us to love the church by, not forsaking our meeting together as believers for worship and instruction, as is the habit of some, by encouraging one another, and all the more faithfully as you see the date of Christ's return approaching. Kung bakit niya talaga nasabi yan, kung bakit napakahalaga. To love the church, is to not forsaking our meeting together. Yun nga, kaya lang, sabi ko nga kanina, minsan, gusto nating mag-give up, gusto na napapagod tayo, na minsan, naboboard na tayo, kasi tayo yung magkakasama. Pero, kung tayo pa lang na makakaunti, hindi natin magawa nga, mahalin ang isa't isa ang body ng Christ. Paano pa kung dumami na to? Paano natin ma-extend yung love and grace para sa ibang pangkapatiran? Amen? Kung natatanong ako, nandiyan pa kayo. Sabi niya, Apostle Paul show us that meeting together is a vital way to encourage our own hearts to love Christ's church. Totoo Kasi paano mo mapapakita kung di naman kayo nagkikita-kita ng mga kapatiran nyo? Mahal ko si ganito, si brother, si sister. Pero okay na yun. Alam naman nilang mahal ko sila Kahit dito na lang ako, sila na lang muna.
Kailangan, sabi niyo dyan, meeting together is the vital way to encourage our own hearts to love Christ's church. Hindi natin pwedeng sabihin lang na, yun, mahal lang natin. Saan na ba ako? Makita eh. Yan. Sabi niya, ano, but God's kindness made me what I am. And that kindness was not wasted on me. Instead, I work harder than all the others. It was not I who did it, but God's kindness was with me. Ito nga yung sabi ko kanina na sa pagmamahal ni Pablo sa church, andun yung pagtatrabaho niya rin, tirelessly, para sa church. Nakita mo, hindi daw nasayang. He worked harder. Tayo ba, ano pa bang nagagawa natin para sa church? Or, ang lagi lang nating iniisip, anong gagawin ng church para sa atin? Ano bang may tutulong ng church sa akin? Ano bang magagawa ng church sa akin? But si Paul, nakita mo, he worked harder. Ang inisip niya, anong magagawa ko para sa church? Anong magagawa ko para sa body of Christ? Kaya alam mo, ang dami nating mapupulot kay Apostle Paul when it comes to loving the church talaga. Sa totoo lang. Kasi, pero makikita natin dito, sinabi niya, it was not I who did it. But yung nasa sa kanya, which is si Jesus Christ, na tinanggap natin. Kasi yun ang magdadrive paano natin mahalin ang katawan ni Kristo. So, at sabi ko nga kanina doon na, ito, sabi niya, without active members regularly giving their time and energy, the church simply can't function. Kaya nga, di ba, yung mga previous din na pagtuturo sa atin na bakit kailangan nating mag-serve? Sino ang kikilo sa loob ng church? Paano gagana ang church? Paano natin magagampanan yung purpose ng church to reach out pa yung iba kapag wala nito? Yung magtatrabaho para sa church, kagaya ng ginawa ni Pablo. Kaya lang nga, busy tayo. Marami tayong mga agendas na kailangan paggawin. So, alam mo yun, mahalaga, kapag sinasabi natin na nagsaserve tayo sa Lord talaga, nagsaserve din tayo sa body of Christ. Hindi yung, kontento na ako na member na lang ako. Dito lang ako, every Sunday uupo ako. Paano magpo-function yung church pag ganun tayo lahat nakaupo lang? O kaya bibigay, andyan naman si pastor eh. Pero alam nyo ba, hindi po kakayanin lahat ng pastor yun. Hindi lang po siya yung katawan ni Kristo. Lahat tayo body of Christ po. Ano? Hindi, grabe naman. Ayun. Yan. Basta, ano nyo na lang yung mga notes na yan, yung mga verses na yan. Maganda mabasa nyo dyan. Kasi, nakikita natin, maraming dyan. Yan naman, dyan naman, eto naman, isa pang, paano pagmamahal ni Pablo ulit. Eto naman, about sa kung paano siya nagpapasalamat, how he give thanks. Saan? Para saan? Sa mga kapatiran niya. Makikita natin, yan yung mga verses na yan, paano siya nagpapasalamat sa mga gifts, sa grace ng Lord, para sa mga kapatiran, sa progress ng bawat isa. Nandyan makikita mo dyan sa mga verses na yan, kung yung yung gratitude ni Pablo. At kung titignan natin, di ba, alam naman natin lahat, pag sinabing Apostle Paul, lahat ng sulat niya, ano yung famous laging may word doon? Ano yung madalas yung naririnig sa mga verses about sa mga sinulat ni Paul? Letter R. Rejoice. Di ba lagi siyang ganun? Bakit siya laging sinasabi niya rejoice? Kasi punong-puno siya ng pasasalamat. Ini-encourage niya bawat isa na kahit ang hirap, rejoice pa din. Tayo, lagi tayong nalulugmok. Buhay pa ba kayo?
Kaya nga ang tanong, itong tanong daw, do we pray and give thanks to God for the church? Nagpapasalamat ba tayo na, o pinagpipray ba natin yung mga kapatiran natin? Sa mga, Lord, salamat sa mga kapatiran. Sabi niya, do we think the lives of church members? Iniisip ba natin yun? O kahit wag na natin isipin yung napapanalangin ba natin, sumasagi ba pag tayo nananalangin o puro I pray. Puro sa I. O sumagi ba sa isip natin na manalangin pag nananalangin tayo, Lord, nangangailangan si brother ngayon ng ganito, si sister ngayon ng comfort. Yun po ay pagmamahal sa body of Christ. Malapit na matapos. Pilis, di ba? So, tayo po ay ini-equip ng Lord para magamit ang bawat isa. Para maipakita higit sa lahat na makapag-serve sa Lord, sa pamamagitan ng mga kapatiran, at sa pagsaserve na yon, ipapakita natin ang pagmamahal sa church. Ini-equip tayo ng Lord, di ba sabi nga ng Ephesians 4:12, sabi niya, and He did this to fully equip and perfect the saints, God's people, for works of service. So, talagang meron po tayong role. Meron tayong part to play as a body of Christ. Hindi lang tayo basta uupo lang, makikinig, kundi meron po tayong trabaho para sa katawan ng Lord. To build up the body of Christ. Alin daw? The church. Because we are the church. Sabi niya, if we love the church, we need to build intentional relationships in our church. Our intentional efforts will help our church move forward in a big way. True eh. Kasi 'di ba, gusto natin na lumago, gusto natin na lumaki yung church natin. But kailangan natin ng effort. Not just yung sabi nga, talk is cheap. Cheap is talk. So kailangan po ang action natin. Kung gusto nating mag-move forward ang ating ang body ng Lord. If we really love God, then we also have to love the church, the body of Christ. Kaya hindi lang basta sinasabi natin, mahal ko ang Lord. We can imitate Apostle Paul's character or his way on how he show love to the body of Christ, the church. Kaya nga, ang gandang example ni Paul talaga kasi sabi ko nga, from despising to loving the church. Hindi lang basta niya sinasabing mahal niya ang church, but through his action, through his efforts, diba? Kaya nga, mahalin din natin pastor. Ang effort niya. Sa dami na, inurasa mo ba kung kailan? Walang ganyan points. Hindi, ibig sabihin kasi, yung burden din ng pastor, sobra-sobra. Sa mga na-encounter niyang problema ng bawat isa, sa pag-aalaga sa mga, mga tupang matitigas ang ulo, hindi po mamadali ang ginagawa. So, sabi ko nga kanina, lahat tayo body of Christ. So, hindi lang pwedeng, hindi yan yung, okay yan, trabaho ni pastor yan eh. Ginagamit din siya ng Lord to equip us. Daluyan siya ng Lord para ngayon ituruan tayo. Para therefore, tayo rin ng mga body magamit. Bawat isa tayo, mayroong role, may part tayong kailangang gampanan. Amen. Kaya, sa aking conclusion, oo, meron. Kasi sabi ko nga, ang kailangan talaga yung pagmamahal. So, pag nandun yung pagmamahal ng bawat isa, alam niyo, kailangan natin maging united. United together. Para ngayon, makausad po ang body ng Lord. Lumaki ang body ng Lord. Nakakainis ka. Naninira ka ng ano. Siyempre, sinabi ko yung ano eh. So, He makes the whole body fit together and unites it through the support of every joint as each and every part does as each and every part does its job. So, sabi ko nga kanina, bawat isa po sa atin may role na gagampanan. Ang question lang, nagagampanan po ba natin? Tayo lang makakasagot niyan. So, sabi niya, He makes the body grow so that it builds itself up in love. So, talagang ang maano dito magti-trigger yung pagmamahal natin. Kung sinasabi natin mahal natin ng Lord, then we need to love also the body of Christ.
Kaya, yan. God has fit us together as the church so that all of us can be an encouragement to one another. Tama. Kaya nga, di ba yung isa naman, di ba yung mga experiences ng bawat kapatiran, yun yung nakakatulong ito, encourage, di ba kagaya lang kahapon, may mga dumaan na sa ganito, may dumaan sa ganyan, ngayon may dadaan naman ulit sa ganon. Sa pamamagitan ng mga kapatiran, ng pag-meet up natin together, doon na ipapakita na encourage ang bawat isa. So, therefore, it is important for all of us to live in submission to Him so that the others in the body can mature. Hindi tayo yung, alam mo, forever ganito na lang. We need to mature. We need to grow. And have what they need to do their part in the ministry. So, sa part ng growing natin, kailangan magamit po tayo sa mga ministry ng Lord. Pinagmi-minister niya tayo. Kaya nga sabi dyan, like Apostle Paul, this is how we should love the church. So, yun. Sana meron tayong, alam mo na-encourage tayo na, From despising to love. yes, yung buhay ni Paul. So, in-encourage ko rin kayo na, basahin nyo pa, lalo yung lahat ng mga, sa part ni Apostle Paul. Marami pa tayong makukuha talaga na mga, alam mo yun, paano niya binigay ang buhay niya para mahalin ang katawan ni Kristo. So, yun. Amen. Thank you, Lord.